magandang araw po sa inyong lahat. Matagal na po akong nakikinig sa inyong channel, Kuya Chris. Kaya naman naisipan ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan sa mga aswang. Naisulat ko po ito sa pamamagitan ng aking apo. Dahil hindi ko na po magawang magsulat, gawa ng ako po ay matanda na at malabo na ang mga mata. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Lolo Pedro. Naninirahan sa isang tahimik na baryo sa Samar at ako po mismo ay taga Samar. Kung saan ang mga bundok at ilog ay puno ng mga lihim na kwento. Ito ay aking personal na salaysay hango sa totoong buhay ko noong 1959. Nang ako ay nasa gitna ng isang panahon ng pagkahumaling sa mga mutya. Bilang ako mismo ang nagkukwento, ibabahagi ko ito ng buo at tapat. Noon ngang 1959, sa gitna ng mga luntiang bukid at siksik na kagubatan sa Samar, ang usap-usapan tungkol sa mga mutya ay parang hangin na dumadampi sa bawat tahanan. Ang mga tao sa aming lugar ay nahuhumaling sa ideya ng mga batong may kapangyarihan na sinasabing nagdadala ng swerte, proteksyon at hindi masukat na lakas. Ito ay nagsimula nang dumating ang mga dayuhang mang-aanting na nagbahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Sila ay nagpakita ng kanilang mga gamit na nagpapakita ng mga himala tulad ng pagbabago ng tubig sa iba pang likido o pag-iwas sa mga sakuna. Dahil dito, kumalat ang paniniwala na ang mga mutya ay susi sa pagbabago ng buhay ng tao. Lalo na sa mga mahihirap na katulad namin na umaasa sa pagsasaka at simpleng pamumuhay. Ang tahanan ko noon ay isang maliit na kubo malapit sa gilid ng isang malawak na palayan. Ang aking buhay ay payapa. Walang halong ambisyon sa mga bagay na mahiwaga. Naniniwala ako na hindi lahat ng ginagawa ng iba ay dapat sundin. Dahil bawat isa ay may sariling landas. Gayunpaman, may tatlong kaibigan akong madalas dumalaw. Si Juan, si Miguel at si Pablo. Sila ay mga simpleng magsasaka rin, subalit puno ng pangarap na baguhin ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng paghahanap ng mutya. Madalas silang dumating sa aking tahanan, dala ang alak at kwento tungkol sa kanilang plano. Isang hapon, pagkatapos kong magtanim ng binhi sa palayan, nakita ko silang paparating. Naglalakad ng may sigasig. Hawak ang mga bote ng inumin at umupo kami sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, kung saan ang hangin ay presko at ang lilim ay nagbibigay ng kapayapaan. Habang kami ay nagiinuman, ibinahagi nila ang kanilang plano na pumunta sa isang sapa na ilang milya ang layo, na sinasabing pinagtataguan ng mga malalaking bato na may mutya. Naniniwala sila na doon ay makakahanap sila ng kanilang swerte. Ako naman ay naiirita sa loob-loob ko. Dahil alam ko na ang paghahanap ng mutya ay hindi simpleng laro. Bawat isa ay may kaakibat na panganib, lalo na para sa mga hindi handa. Marami na akong nakitang nabaliw o nawala dahil sa ganitong ambisyon. Ngunit sa halip na pigilan sila ng direkta, pinili kong manahimik muna at obserbahan
ang kanilang sigasig. Sa pagsapit ng gabi, habang ang buwan ay nagsisimulang sumikat, naisip ko na ang kanilang plano ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Ngunit ang kanilang determinasyon ay malakas. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang kanilang pagdalaw at lalong lumalim ang kanilang usapan tungkol sa mutya. Ibinahagi nila na tapos na ang kanilang trabaho sa bukid at gagamitin nila ang isang buwang pahinga para sa paghahanap. Para sa kanila, ito ang tanging paraan upang makatakas sa kahirapan. Ako naman ay nananatiling tahimik, ngunit sa loob ko ay lumalaban ang kaisipan ko. Alam ko na ang mga mutya ay hindi basta ibinibigay. Sila ay may sariling kapangyarihan at maaaring magdulot ng sumpa sa mga hindi karapat-dapat. Dahil sa kanilang paulit-ulit na kwento, nagdesisyon akong ibahagi ang ilang lihim mula sa aking nakaraan upang maging babala sa kanila. Isang gabi, habang kami ay nagiinuman ulit, sinimulan kong isalaysay ang isang karanasan mula sa aking kabataan, kung saan ako ay lumaki sa ilalim ng impluensya ng aking ama na isang tunay na antingero. Ang aking ama ay nagbigay sa akin ng kaalaman tungkol sa mga mutya at nakita ko mismo ang kanilang epekto sa mga tao. Marami ang nahulog sa tukso. Iniisip na madali ang pagkuha nito. Subalit ang katotohanan ay puno ito ng sakripisyo. Bawat mutya ay may teritoryo at ang pagpasok doon ay maaaring magdulot ng kamatayan o tagumpay lamang. Dahil doon, nakita ko ang pagkagulat sa kanilang muka. Ngunit hindi ito sapat upang baguhin ang kanilang desisyon. Sa halip, lalong lumakas ang kanilang loob at nagdesisyon akong sumama sa kanila upang gabayan sila at protektahan mula sa mga panganib na alam kong darating. Ito ay hindi upang hikayatin sila, kundi upang maiwasan ang mas malaking kapahamakan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang aming paghahanda at ang aking isip ay puno ng alaala ng nakaraan. Habang ang Samar ay nananatiling saksi sa aming paglalakbay. Habang kami ay naghahanda, naalala ko ang mga kwento ng aking ama tungkol sa mga lugar sa Samar na puno ng lihim. Ang mga bundok at sapa ay hindi lamang tahimik. Sila ay buhay na may mga nilalang na nagbabantay. Ang aming target na lugar ay isang banal na lupa na sinasabing pinagtataguan ng mga mutya. Ngunit alam ko na ito ay malapit sa mga lugar na kinatatakutan ng marami dahil sa mga kwento ng aswang. Gayunpaman, ang aking kaibigan ay desidido at ako ay nagpasya na gamitin ang aking kaalaman upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa paglipas ng mga araw, ang aming pakikipag-ugnayan ay lumalim at nagsimula akong mag-isip kung paano ko ipapakita ang totoong kapangyarihan ng mutya upang buksan ang kanilang mga mata. Ito ay nagsimula lamang ng isang mahabang paglalakbay na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Sa pagpapatuloy ng aming paghahanda, nagdesisyon akong ipakita sa aking mga kaibigan ang totoong anyo ng isang mutya upang bigyang diin ang mga panganib na kanilang hinaharap. Isang gabi, habang kami ay nagiinuman sa ilalim ng puno,
Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na supot na naninilaw na dahil sa tagal ng panahon. Sa loob nito ay isang itim na ngipin ng kalabaw na may nakabaon na diamante sa dulo. Ito ay aking lehitimong mutya na nagbigay sa akin ng proteksyon sa maraming taon. Ipinakita ko ito sa kanila at sinabi ko na ang totoong mutya ay hindi basta-basta nahahawakan. Ito ay nagiging mabigat sa mga hindi karapat-dapat. Sinubukan nila itong hawakan at sa aking simpleng pagsipol, bigla itong naging mabigat na parang bato na halos maipit ang kanilang mga kamay. Dahil dito, nagulat sila at nagtulungan upang maiangat ito. Ngunit hindi nila magawa. Pagkatapos, mabilis kong ibinalik ito sa supot at ipinagpatuloy namin ang gabi. Ngunit ang kanilang mga tanong ay dumami. Habang tumatagal ang gabi, ang kanilang kuryosidad ay lumalalim at nagsimula akong magbahagi ng higit pang kaalaman mula sa aking nakaraan. Bilang anak ng isang antingero, marami akong natutunan tungkol sa mga mutya na hindi alam ng karamihan. Ang mga ito ay may sariling buhay at ang pagkuha nito ay nangangailangan ng sakripisyo at katapangan. Marami na ang nabigo at ang iba ay nawala sa kagubatan dahil sa mga nilalang na nagbabantay. Sa Samar, ang mga lugar na ito ay puno ng mga kwento ng misteryo kung saan ang hangin ay nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Ang aking mutya ay nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang mga hamon. Ngunit ito ay hindi para sa lahat. Maya-maya pa, nagdesisyon silang ipagpatuloy ang plano at ako naman ay sumang-ayon at ipinagpatuloy din ang pagsama sa kanila upang gabayan sila. Sa mga sumunod na araw, bumalik sila sa aking tahanan, dala ang kanilang mga kagamitan para sa paglalakbay. Alam ko na ang lugar na kanilang pinili ay malayo at mapanganib. Dahil ito ay malapit sa isang lugar na kilala sa mga kwento ng mga aswang. Ito ay isang banal na lupa sa gitna ng kagubatan ng Samar na sinasabing puno ng mutya, ngunit puno rin ng lihim na panganib. Bago kami umalis, humingi ako ng isang araw upang maghanda at sila ay nanatili sa aking tahanan. Sa gabi, habang sila ay natutulog, lihim akong lumabas upang hanapin ang manghuhula na nagbigay ng impormasyon sa kanila. Alam ko na ang manghuhula ay isang mapagsamantala at kailangan kong harapin siya upang maiwasan ang higit pang kapahamakan. Sa gitna ng dilim, naglakad ako patungo sa sentro ng baryo. Gamit ang aking intuisyon upang sundin ang mga presensya sa hangin. Ang mga kulay na pula at itim ay nagpapahiwatig ng mga nilalang na nasa panig ng kadiliman. Maya-maya pa'y narating ko ang isang kubo sa unahan at nang pumasok ako, nakita ko ang manghuhula na nakaharap sa isang bolang kristal. Siya ay nagbibigay ng abiso sa kanyang mga kaalyado tungkol sa mga taong kanyang niloko. Sa mabilis kong pagkilos, hinawakan ko siya at pinigilan ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay, nang siya ay magising, ibinunyag niya ang kanyang galit. Ngunit ako ay nanatiling matatag. Ipinamukha ko ang katotohanan sa kanya at sa aking punyal, tinapos ko ang kanyang panloloko upang protektahan ng iba.
Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay. Ngunit walang nakakilala sa salarin. Kami ay nagpatuloy sa aming paglalakbay at ang Samar ay nanatiling saksi sa aming mga hakbang. Habang kami ay naglalakad, ang mga kwento at tawanan ay nagbigay ng lakas. Subalit sa loob ko ay alam ko na ang mga panganib ay darating. Ang kagubatan ay puno ng mga lihim at ang aming paghahanap ay magiging isang pagsubok sa aming tapang at paniniwala. Nang sa wakas, nagsimula ang aming paglalakbay patungo sa banal na lupa sa gitna ng Samar. Ang daan ay puno ng mga hamon mula sa malalaking ilog hanggang sa siksik na kagubatan na puno ng mga lihim. Habang kami ay naglalakad, ang hangin ay nagdadala ng mga amoy na hindi pamilyar. At ang mga tunog ng gabi ay nagpapahiwatig ng mga presensya na hindi nakikita. Ang aking mga kaibigan ay puno ng sigasig, ngunit ako ay nananatiling alerto. Gamit ang aking mutya upang protektahan kami. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakad, narating namin ang isang maliit na sitio na pinamumunuan ng mga katutubo. Doon, sinubukan naming magtanong tungkol sa lugar, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa at galit. Sa gitna ng aming pakikipag-ugnayan, bigla silang naging agresibo at isa sa kanila ay sumunggab sa isa kong kaibigan. Sa mabilis na pagkilos, ginamit ko ang aking daliri upang duruin ang kanyang noo. At bigla siyang nahulog sa lupa. Sumusuka ng dugo at nanginginig. Dahil dito, nagulat ang iba at nagbigay daan sa amin upang umalis ng payapa. Ito ay isang babala na ang lugar ay hindi para sa mga dayuhan. Pagkatapos noon ay nagpatuloy kami patungo sa banal na lupa, kung saan nagsimula silang maghukay. Sa halip na mutya, ang kanilang nahukay ay mga kalansay ng tao na nagpapahiwatig ng mga nakaraang kapahamakan sa lugar. Habang ang takip silim ay unti-unting mamayani, nagdesisyon kaming lumayo. At sa aming paglalakad pabalik, nagsimula kaming makaramdam ng mga kakaibang presensya. Ang mga amoy ay naging mabaho at ang mga tunog ng ungol ay nagmumula sa likod. Hanggang sa nakakita kami ng mga anino na lumulundag sa mga sanga na alam kong mga aswang na sumusunod sa amin. Ang lugar na iyon ay malapit sa kanilang pugad at ang kanilang presensya ay nagiging mas malakas sa gabi. Gayunpaman, ang aking mutya ay nagbigay ng proteksyon na nagpapalayo sa kanila mula sa amin. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang kanilang pagbuntot. At ang gabi ay puno ng takot na nagpapahirap sa aming pagtulog. Sa kabila ng mga hamon, nanatili akong kalmado. Dahil alam ko na ang presensya ng mutya ay sapat upang itaboy sila. Ang Samar ay puno ng mga kwento ng ganitong mga nilalang na nagbabantay sa mga lihim ng kalikasan. Habang kami ay naglalakad pa uwi, ang mga karanasan ay nagbigay ng aral sa aking mga kaibigan. At unti-unti nilang naunawaan ang panganib na kanilang hinarap. Ang paglalakbay ay naging isang pagsubok sa aming pagkakaibigan at paniniwala. Maya-maya pa'y narating namin ang aming baryo ng buo at ligtas. Pagbalik namin sa baryo,
ang aming buhay ay nagpatuloy. Ngunit ang karanasan ay nag-iwan ng malalim na marka. Ang aking mga kaibigan ay naging mas malapit sa akin at unti-unti kong itinuro sa kanila ang mga lihim na karunungan na natutunan ko mula sa aking ama. Hindi na nila nakita ang aking mutya mula noon. Ngunit ito ay nanatiling alaala ng kanilang pagiging matapang. Sa paglipas ng mga buwan at taon, ang aming pagsasama at pagkakaibigan ay naging mas matatag at malakas. At ang Samar ay nanatiling saksi sa aming pagbabago. Ang mga kwento ng mutya ay nanatili, ngunit kami ay natuto na ang totoong swerte ay nasa katapangan at pagkakaibigan. Ang karanasan na ito ay naging bahagi ng aking buhay, na nagpapatunay na ang mga lihim ng kalikasan ay hindi para sa lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Lolo Pedro, ang inyong kaistorya. Magandang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ako'y natutuwa na makapagbahagi ng isang karanasan na puno ng misteryo at aral mula sa nakaraan. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Emilio, mula sa isang maliit na baryo sa Bohol, kung saan ang mga kwento tungkol sa mga nilalang ng gabi ay bahagi pa rin ng aming pang-araw-araw na buhay. Taong 1976, sa isang tahimik na baryo sa Bohol, kung saan ang mga bukid ay napapaligiran ng makakapal na puno sa gubat, at ang mga ilog ay patuloy sa pagdaloy. Ako ay naninirahan sa isang simpleng bahay na gawa sa kawayan at nipa, malapit sa isang makipot na daan na nagdudugtong sa baryo patungo sa bayan. Ang aming lugar ay hindi gaanong matao, dahil karamihan sa mga tao ay mas pinili ang sentro ng bayan kung saan mas madali ang pamumuhay. Doon sa baryo namin, ang karamihan ay mga magsasaka na nagtatanim ng palay, mais at iba pang gulay. Ang aming buhay ay payak, puno ng pawis at pagsisikap. Ngunit masaya kami sa aming kalagayan. Ang aming bakuran ay malawak, puno ng mga puno ng saging, mangga at santol, na nagbibigay ng lilim kahit sa tanghaling tapat. Ang mga sanga ng mga punong iyon ay halos sumasaklob sa aming tahanan. Sa mga panahong yun, ako ay isang simpleng magsasaka na umaalis sa umaga upang magtrabaho sa bukid, at pagkatapos ay umuuwi sa hapon upang makasama ang aking asawa at mga anak. Ang aming pamumuhay ay hindi marangya. Ang perang kinikita ko mula sa pagsasaka ay sapat lamang para sa pagkain at ilang pangunahing pangangailangan. Hindi kami naghahangad ng higit pa, dahil alam namin na sa sentro ng bayan, bawat galaw ay may katumbas na gastos. Mas pinili namin ang tahimik na buhay sa gilid ng gubat, kung saan ang mga anak ko ay malayang nakapaglalaro ng walang hadlang. Ang tanging alalahanin ko noon ay ang mga taong dumadaan sa daan malapit sa aming bahay, na madalas ay may manlalakbay o kapitbahay na naghahanap ng shortcut patungo sa ilog. Sa loob ng maraming taon na aming paninirahan doon, marami akong napansin na kakaibang bagay sa paligid. Ang gubat sa likod ng aming bahay ay puno ng mga lihim. Madalas akong makakita ng mga anino o mga mata na sumisilip mula sa mga dahon.
Ngunit hindi ko ito pinapansin ng labis. Naniniwala ako na ang kalikasan ay may sariling buhay. At hanggat hindi ito nakasasama sa amin, wala akong dahilan upang mag-alala. Isang beses, noong ang aking asawa ay nagdadalang tao sa aming panganay, may kakaibang bisita na dumalaw sa amin. Ito ay isang nilalang na mukhang ordinaryong tao. Subalit may kakaibang aura na nagpapahiwatig na ito ay hindi karaniwan. Naniniwala ako na ito ay isang engkanto na naakit sa kagandahan ng aking asawa. Ang mga pagdalaw na iyon ay tumigil lamang nang ipanganak ang aming anak. At mula noon, napansin ko na ang panganay namin ay may ilang kakaibang katangian. Ngunit itinuring ko itong normal lamang. Habang papalapit ang buwan ng Oktubre, nagsimulang magbago ang mga bagay sa paligid. Kapag umuuwi ako mula sa bukid, madalas akong makakita ng mga hayop na nanginginain malapit sa aming bakuran. Sa unay inisip ko na ito ay mga ligaw na hayop lamang mula sa gubat. Subalit habang tumatagal, nakakaramdam ako ng isang kakaibang presensya na para bang may nagmamasid sa amin. Ang mga mata na iyon ay laging nasa dilim, sumisilip, ngunit hindi nagpapakita ng buo. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang pakiramdam ko ay may isang nilalang na nagiging bahagi na ng aming araw-araw na buhay. Sa paglipas ng mga araw, ang mga pangyayari ay nagiging mas madalas. Isang hapon, napansin ko ang isang matandang mag-asawa na dumadaan sa harap ng aming bahay. Sila ay hila-hila ang isang lumang kariton. Puno ng mga basura at iba pang bagay na tila ba kinukolekta nila mula sa bayan. Ang mag-asawa ay mukhang napakatanda na para bang nawala na ang kanilang mga alaala sa panahon. Ang kanilang suot na damit ay puno ng dumi at ang amoy nila ay nagpapahiwatig na matagal na silang hindi nakaliligo. Dahil sa awa, nagdesisyon akong lapitan sila upang magtanong tungkol sa kanilang buhay. Sa aking paglapit, nalaman ko na sila ay walang matinong tirahan at nawala na ang kanilang mga kamag-anak sa kanilang alaala. Ang lalaki ay mahigit 100 taong gulang, habang ang kanyang asawa ay halos magkatulad sila ng edad. Sa aking pagnanais na tumulong, nag-alok ako na samahan sila sa kanilang paglalakad at tulungan sa paghila ng kariton. Nung una ay nagdalawang isip ang aking asawa dahil sa dilim ng daan sa gabi at sa hindi namin kilala ang mag-asawa. Subalit sa uli, pumayag siya basta't hindi ako magpapagabi. Sa aming paglalakad, nalaman ko ang kanilang mga karanasan. Ang mga tao sa bayan ay nagdududa sa kanila. Iniisip na sila ay mga kakaibang nilalang dahil sa kanilang itsura at paraan ng pamumuhay. Sila ay kinikilala bilang mga taga-kolekta ng basura. Subalit madalas na pinangingilagan. Sa kabila nito, nagpatuloy ako sa pagtulong sa kanila. Dahil natutunan ko mula sa aking mga magulang na huwag husgahan ng iba ng mabilis. Maya-maya pa, nang sa wakas ay narating namin ang isang masukal na bahagi ng gubat na tinatawag nilang Tagong Lugar, kung saan bihira ang mga tao na makapasok ng ligtas. Doon ay may isang simpleng barong-barong
na may sulo sa gilid na nagbibigay ng liwanag. Sa paligid ay may mga hayop tulad ng kambing at kalabaw na mukhang pamilyar sa akin, na para bang sila ang mga hayop na nakita kong minsang nanginginain malapit sa aming bakuran. Sa loob ng kanilang tahanan, naalala ko ang kanilang paanyaya na kumain. Ngunit sa unay nagdalawang isip ako dahil sa kalagayan ng lugar. Gayunpaman, ang amoy ng pagkain ay nakakaakit at sa huli, sumali ako sa kanilang hapunan. Ang karne ay makunat na sinabi nilang mula sa kalabaw at bagaman kakaiba, nabusog ako. Pagkatapos, nagpaalam ako upang umuwi na at sinamahan nila ako hanggang sa daan upang hindi ako maligaw. Sa paghihiwalay namin, nagpasalamat sila ng malalim at nalaman ko ang pangalan ng lalaki bilang Mang Berto. Mula noon, nagpatuloy ang aking pagtulong sa kanila na nagiging bahagi na ng aking routine. Ngunit habang tumatagal, nagsisimulang magbago ang aking pakiramdam na para bang may lihim na nakatago sa likod ng kanilang kabutihan. Habang patuloy ang aking pakikipag-ugnayan sa matandang mag-asawa, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang bagay sa aking buhay. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na ang mga hayop sa kanilang lugar ay mukhang pareho sa mga nanginginain malapit sa aming bahay tulad ng napansin ko nung una. At ang kanilang mga mata ay may kakaibang kinang sa dilim. Sa tuwing uuwi ako mula sa pagtulong sa kanila, nakakaramdam ako ng isang kakaibang enerhiya sa aking katawan na para bang may mga bagay na nagbabantay sa akin. Isang umaga, habang nasa bukid ako, lumapit sa akin ang isang kapwa magsasaka na mukhang may alam sa mga lihim ng baryo. Sa aming pag-uusap tungkol sa trabaho, unti-unting lumihis ang paksa patungo sa matandang mag-asawa na aking tinutulungan. Nalaman ko mula sa kanya na may mga marka sa aking katawan na hindi karaniwan, na para bang mga bakas ng isang kakaibang proteksyon. Hindi naman ito masama, subalit maaaring maging sanhi ng pagiging mainit sa mata ng iba. Lalo na ng mga albularyo o mga taong may kaalaman sa mga espiritual na bagay. Dahil sa kanyang kaalaman tungkol sa mga nilalang sa gubat, nagbigay siya ng babala na maging maingat ako. Dahil ang swerte ko sa pakikipagkaibigan sa kanila ay maaaring maglaho anumang oras. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng takot sa akin. Subalit nagpatuloy ako sa aking routine na naghihintay ng pagdaan ng mag-asawa sa hapon. At isang hapon nga noon nang makita ko ulit sila, nagdesisyon akong harapin ang issue. Sa aming paglalakad patungo sa kanilang tahanan, ipinahayag ko ang aking mga pagdududa tungkol sa mga marka at sa kanilang tunay na katauhan. Ngunit sa halip na magalit, nagdesisyon silang ipaliwanag ang lahat sa kanilang lugar. Doon, sa loob ng barong-barong, inihayag nila ang mga marka ay para sa aking proteksyon laban sa mga taong may masamang intensyon. Ito ay karaniwang ginagawa nila sa mga taong pinahahalagahan nila. At sa aking kaso, ito ay kapalit ng aking kabutihan. Dagdag pa nila, may darating na panganib sa aming pamilya. Sa loob ng 3 araw, may mga panauhi na darating upang palayasin kami sa aming tahanan at wala kaming magagawa kundi ang sumunod.
Ang kanilang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa aking isipan. Ngunit nagpasya akong umuwi at magbantay. Sa paglipas ng mga araw, sumapit ang itinakdang oras. Maaga akong umuwi upang maging handa at nang dumating ang hapon, isang sasakyan ang tumigil sa harap ng aming bahay. Mahigit 10 tao ang bumaba mula doon. Bawat isa ay may dalang pala at piko na parabang handa silang maghukay ng lupa. Sa aking pagharap sa kanila, bitbit ang isang itak para sa proteksyon. Inaalok nila ako ng pera sa isang sobre na sapat daw upang magtayo ng bagong bahay sa sentro ng bayan at magsimula ng negosyo. Ang kanilang alok ay mataas, subalit kaduda-duda. Dahil bakit gabi sila dumating at bakit interesado sila sa aming simpleng lupa. Nagdesisyon akong kausapin muna ang aking asawa. At sa loob ng 2 oras, nag-usap kami tungkol sa kanilang intensyon. Walang malinaw na dahilan ng kanilang ibinigay, maliban sa pagnanais na magtayo ng negosyo sa lugar. Habang nagpapatuloy ang usapan, napansin ko na ang ilan sa kanila ay nagbubungkal na ng lupa sa labas na nagdulot ng galit sa akin. Sa aking pagsugod sa kanila, bigla akong natigilan nang ang aking itak ay tumalbog lamang sa lupa imbis na bumaon. Pagkatapos ay isang malakas na ungol ang narinig ko at nakita ko ang matandang si Mang Berto na lumitaw mula sa dilim, na mayroong matatalas na kuko na nakabaon sa dibdib ng isa sa kanila. Sa kanyang paghugot ng kamay, kinaladkad niya ako papalayo at inabisuhan na manatili sa loob ng bahay. Ang mga panauhin ay may iisang layunin. Walang iba kundi patayin kami. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang mga pag-atake na ito. At nalaman ko mula sa matanda na ang mga ito ay mga albularyo na nagnanais na wakasan ang buhay ng aking asawa. Dahil siya ang naging sisidlan ng isang supling mula sa kanila. Ang babala ay malinaw. Kung susubukan kong sirain ang bata, mamamatay kaming lahat sa loob ng 9 na buwan. Dahil sa takot, sumunod kami sa kanilang payo. At sa pagdadalang tao ng aking asawa, walang lumalaking tiyan o kakaibang senyales maliban sa pamamanas ng kanyang paa. Dumating ang araw ng ipanganak ang bata. Parang normal na proseso lamang ito. At pagkatapos, nilisan ng matanda ang aming tahanan kasabay ng pagtigil ng mga pag-atake. Ang mga bakas ng mga pangyayari ay nanatili sa aming lugar na nagiging palaisipan hanggang ngayon. Sa aking pagtanda, ang mga alaala ay nananatiling malinaw na nagpapaalala sa akin ng mga lihim na ugnayan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang sa gubat. Mula sa mga unang karanasan ko sa matandang mag-asawa, unti-unting lumalim ang aking pag-unawa sa kanilang mundo. Ang mga marka sa aking katawan ay naging simbolo ng isang hindi nakikitang kontrata na nagbibigay ng proteksyon ngunit nagdadala rin ng mga komplikasyon. Sa mga sumunod na linggo, napansin ko na ang aking pakiramdam sa paligid ay nagbago. Ang gubat ay tila mas buhay. Ang aking asawa na walang alam sa mga lihim na ito ay nagpatuloy sa kanyang araw-araw, ngunit ako ay laging alerto sa anumang senyales ng panganib.
Ang matandang si Mang Berto at ang kanyang asawa ay naging regular na bahagi ng aking buhay at sa bawat pagtulong ko sa kanila, lumalakas ang aming ugnayan. Isang araw, sa gitna ng aming paglalakad patungo sa kanilang tahanan, napansin ko ang isang kakaibang katahimikan sa gubat. Ang mga ibon ay hindi humuhuni o nag-aawitan. At ang hangin ay mabigat. Sa kanilang barong-barong, inihayag nila ang mas malalim na dahilan ng kanilang tulong. Ang aking pamilya ay nasa gitna ng isang sinaunang alitan sa pagitan ng mga albularyo at ng kanilang uri. Ang supling na ipinasa sa aking asawa ay bahagi ng kanilang plano upang maprotektahan ang kanilang linya. At ako ay naging instrumento sa prosesong iyon. Ang mga albularyo na may kaalaman sa mga espiritual na bagay ay nagnanais na wakasan ito upang mapanatili ang balanse sa baryo. Sa paglipas ng mga buwan, ang mga pag-atake ay nagiging mas madalas. Ngunit ang proteksyon mula sa mga marka ay nagiging epektibo. Sa bawat gabi, nakakarinig ako ng mga hakbang sa labas. Ngunit hindi sila makapasok sa aming bakuran. Ang aking asawa ay nagdadalang tao ng walang komplikasyon sa pangalawang pagkakataon. At ang bata ay lumalaki ng normal sa kanyang sinapupunan, bagaman walang pisikal na senyales. Ang matanda ay nagbigay ng mga payo tungkol sa pag-iingat, tulad ng pag-iwas sa mga estranghero at pagpapanatili ng tahimik na buhay. At nang sa wakas ay dumating ang araw ng kapanganakan. Ang proseso ay tulad ng nauna, mabilis at walang sakit na para bang isang normal na pangyayari lamang. Pagkatapos, ang matanda ay nagpaalam na nag-iwan ng mga alaala at bakas sa aming tahanan. Ang mga albularyo ay tumigil sa kanilang mga pagtatangka na para bang nawala ang kanilang interes. Subalit ang mga bakas ng mga pangyayari ay nanatili. Ang mga marka sa aking katawan, ang kakaibang aura ng aming anak at ang mga lihim na aninos sa gubat. Sa aking pagtanda, ang mga ito ay nagiging bahagi ng aking pagkatao, na nagpapaalala sa akin ng halaga ng kabutihan at ng mga lihim na ugnayan sa mundo ng mga nilalang. Pagkatapos ng mga nangyari, ang aming buhay ay bumalik sa normal. Ngunit ang mga alaala ay nananatiling buhay. Ang anak na ipinanganak ay lumaki ng walang kakaibang senyalis. Ngunit alam ko sa aking puso na may lihim na ugnayan ito sa matandang mag-asawa. Ang baryo ay nanatiling tahimik at ang gubat ay nagpatuloy sa pagtatago ng mga misteryo. At sa aking pagtanda, ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay naging bahagi ng aming tradisyon, na nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng pag-iingat at pag-unawa sa hindi nakikita. Ang karanasan na ito ay nagbigay sa akin ng aral tungkol sa kabutihan na kahit ito ay may kapalit. Ang mga lihim sa mundo ay maaaring magdulot ng parehong proteksyon at panganib. Ngayon bilang isang matanda, ibinahagi ko ito upang magbigay ng babala at inspirasyon sa iba. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po si Emilio, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.